Sa Pogo, ganito ang aking masasabi. Yes po. Magtatanong ako, Opo. may Pogo ba sa ibang bansa? May Pogo kaya sa Malaysia? Opo. May Pogo kaya sa Singapore o sa Indonesia? Parang wala. Korea? Bakit sa Pilipinas lang meron? Diba? So ngayon, yung Pogo sa aking pananaw, dalawang tabas yan no? Tama yung sinasabi ni General Calonzo kanina Opo. na nakakabagabag na ang lahat ng pumapasok dito na pang-Pogo mga able-bodied citizens. Yes. So, dalawa yan Pwedeng panimulan yan na magkaroon tayo ng godfather ng sindikato kasi malakas Opo. Maraming pera. No? So, baka bukas makalawa, magising na lang tayo, meron ng napakabigat na godfather dito na nagpapatakbo na ng ating ekonomiya at nagsasabi na kung sino ang dapat dito at diyan. At maupo bilang congressman, senador, Hindi na mayor. siguro papasok sa politika pero magiging godfather. Yung kumbaga, doon pwedeng maging ganon yung puntahan ng Pogo na yan kung yan mananatili at mananatiling ngayon pa lang hindi natin influential. ma-check. Oo, hindi natin ma-check, hindi natin mapasok pagka nandun sa kanilang teritoryo. Parang meron sarili mong bayan, hindi meron ng porte. Pero ano po ang reflection sa ating mga security forces, AFP, PNP? Meron yan. Pero the other side, sabihin ko lang, the other side is yung pwede yung puwersa na nandito na sa loob na kung kailangan na, biglang nandito na sa loob. Hindi na nila problema yung kung paano pa sila mag-i-invade. Okay. Because they have already invaded us. They already have a foothold in our territory at napakadami nila. So these are the two aspects na pwede mong i-consider pag tinitignan mo yung Pogo. So kung tatanungin mo, Huwag na nating pag-usapan ano ba ang benepisyo na naidudulot ng Pogo sa atin even in our economy. Tama na. Huwag na lang. Yung ba ay matatawag pa rin nating lingering invasion o invaded na tayo? Nabuhay naman tayo dati na nang wala ng Pogo na okay naman tayo No? So, yung creeping invasion, nandito na sila. Yun yung aking masasabi diyan. No, sir. Hindi, sa akin naman, magandang anggulo yung sinasabi nyo na i-review natin. At sa tingin ko, maski ako, do we really need the Pogo here in our country? Maybe we could change our own perspective. Opo. So we use the OST to invent and to do other things rather than be dependent on these activities na easy money. But it can be used as a platform na sa maski anong gawin. So, sinasabi nyo, creeping invasion, prostitution, illegal drug, support sanction, money laundering. So, bakit natin pang papanalitihin sila? So, maybe yes. Meron namang tayong other source kung we're being pragmatic, no? Yes. Kung sa allowing the casinos to come in. Okay lang naman wala namang doon, no? So, wag na yung Pogo. Okay na yung Okada, okay na yung Soler, okay na yung ano pa ba meron tayo? Resorts World. Resorts World. Okay na yan. For entertainment, for di ba? At least this one we can manage. Yung Pogo hindi natin ma-manage Ang tatapang ng mga tinamaan ng magaling So there must be parang stop na natin or paano review. Kung gusto nating makontrol, kung hindi natin ihinto, ilagay na lang na isang lugar para doon na lang lahat. Para ma-monitor natin at huwag nating bigyang pagkakataon na hindi tayo makapasok doon sa mga building nila o mga lugar nila para ma-inspeksyon. Pagkatapos, pag may nangyayari, saka pa tayo nagre-react. Yes. Pero may lifestyle din na ginagawa sila o pinapakita sila sa mga locals na parang nakaka-influence din. I do not know kung bakit yung hiring ng mga employees nila, wala tayong pakialam. Nandito sa Pilipinas yan, dapat sakop ng ating batas. Pero hindi tayo makapasok mismo doon directly sa lugar nila. Kaya ito yung mga i-review. But for us, sa mga taong naghahangad ng maraming pera, sana tingnan nyo muna yung buong bansa as a whole.
para magkaisa tayo na i-depensa, ipaglaban natin yung ating sariling bayan. Hindi natin ibenta ang sarili nating bayan. Alam mo, Yes, isang anggulo na gusto kong tignan dyan sa Pogo is, syempre may mga empleyadong Pilipino yan na Yes, po. nagrereklamo sa DOLE, no? Sa Tama po. NLRC. Gusto kong malaman how their cases are progressing. Kung sila ba ay nabibigyan ng hustisya o sila ay nagagamitan ng puwersa nitong mga taga-Pogo. Yes. Kasi I remember representing a driver nung minsan, wala dinisregard lang nila. And then pagkatapos, hindi mo rin mahanap kung saan mo sila hahabulin, kung saan mo sila... At saka sino ang habulin? Sino ang hahabulin mo. Yes. Pagkatapos nun kasi wala nang kumausap, biglang blackout. So wala kang mapadala ng demanda. Yes, okay. So, any last messages po or parting shots para sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi? Sir, General Marlo Salazar, sir? Again, yung mensahe namin na sana masuportahan kami doon sa June 23 na activity namin sa Crazy Fun Race or parang Amazing Race doon sa Splash Island. Lahat po imbitado. Pero yun nga lang, may registration tayo. At sana, supportahan nyo kami sa activity na ito. General Garcia, sir? Yung registration fee, meron ka namang matatanggap doon other than you are allowed to enjoy the facilities the whole day. Merong iaabot sa'yo na in exchange, di ba, sir? Yes. Merong mga maliban sa freebies. of course, singlet, yung kung participant ka. But meron pang ibang mga freebies, no? So you are just paying actually the entrance there, pero you can play everything and then plus the freebies. Your entrance actually is on discount already kasi meron kang freebies, merong babalik. Iyan. Usually, Okay, papasalamatan ko lang po si Master Sergeant Irene ng MMDA at i-enroll daw ako sa Motorcycle Riding Academy. Yan, maraming salamat po. At syempre, maraming salamat po sa ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon. Ang ating pong on-duties ngayong gabi, ang ating tech engineer si Aldrin Cruz, si Gildion Reyes, Jem Barbon, ating broadcast IT na si JV Dominguez, ang ating writer na si Haya Ludovico, ang ating CA na si Alaysa Quevedo. Ako naman po, ang palagi ko po sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal kundi tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion. Susunod na ang programang Pangga Ruth Abaw Live kasama si Pangga Ruth Abaw. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas.